laganap ang korupsyon, flood control. Di pa nila inaanip flood control na yan. Ano na nangyari? Oy, putangina yung mga congressman dyan. Putangina kayo. Puro kayo magdanakaw, wala kayo sa katinuan. Para kahit paano malaman ninyo yung inahin namin. Bakit ayaw namin sa korap, ayaw namin sa droga. Kasi nga, puro gago kayo. Yun. Kaya, kung ako sa inyo, mag-resign na kayo, di kayo bagay sa gobyerno. Bawal yung matalinong boto sa loob ng gobyerno. Bakit? Kasi puro kayo kaungasan. Una-una, ayaw namin yan. Kung ayaw ninyo magkagulo-gulo, ayusin na natin yung Pilipinas. Bakit? Nagmumukha tayong Africa, sa Southeast Asia. Unang-una, mahal ang bilihin. Pangalawa, ano gagawin natin? Baka mga mukha natin magkapalit-palit na dahil sa putang inang kahirapan na yan. Sorry to say for my dirtiest word. Una-una, galit lang ako sa kurap. Galit lang ako sa droga. Kasi, tingnan nyo, saan kayo nakakita? Under ng democratic law, hindi sinunod yung 1987 law ni Cory Aquino. Ano ginawa nyo kay Tatay Digong? Pinadala ninyo sa dahig. Ano tayo? Netherlands sa Pilipinas? Hindi tayo Netherlands, tayo ay Pilipino. Una-una, sa Pilipinas, may under ng Constitution tayo. Yun dapat yung sundin natin. Ngayon, sasabihin ninyo, ipakukulong ninyo pag sabi ng Bongbong Marcos resign. Bakit? Hindi katuwiran yun na ipakulong ninyo. Masyadong mababaw yun. Unang-una, pag sinabi ninyo freedom of expression, yun yung masusunod. Kaya ako, pipirma ako, para kahit paano, masabi natin na yung suporta ko kay Tatay Digong hanggang ngayon nandyan pa rin. Hindi na siya addict din sa pagtanakaw ng salapi ng taong bayan. Tama. Napakasamang tao. Hindi talaga karapat-dapat at kailangan ng humaba. First and foremost, I would like to express my thanks to former Congressman King Paras, ang aming utak at leader sa kapilan at mamayang para sa bayan, sword of the people. And of course, kay Rizelis, kasama natin. Thank you. Na mahabang panahon na sa mga rallies against Marcos. Secretary Yunes Perot, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Pumunta na rin na kanina nagsalita na si former Congressman Mike Pintor. At nandito rin ang ating mga ibang mga guests at mga lumalaban para sa bayan. Correct. Napapasalamat ako sa mga vloggers at mga Yes. kapwa ko Pilipino. Thank you. Mahal ko ninyong bayan, mahal ko natin ang bayan. Ipaglalaban natin ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga anak. I've been to many wars, legal wars, and even real wars. Pinanganak po ako sa probinsya ng Basilan, Barn, in the 1970s. At ang ingatan sa kanya. Kami sa Barn, sa Mission, Randy, Usman, sa Libre, ay marunong kami lumaban kung kinakailangan. Lalong-lalo na pag tayo ay masyadong out of top na hindi to run. masyado tayong dinadown, masyado tayong hinahapit at pahirap sila sa atin. Lalaban tayo dahil ang ating mga anak at mga apo, may mga apo na rin ngayon, ang iba dito, ay kailangan merong magandang bukas. Yes. This is the worst president ever sa history ng Pilipinas. Nakikita na niya ang kanyang tatay. Nakikita na niya ang iba na nangurakot din. Nakausap pa rin siya. Nakausap pa rin. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagnanakaw. Kapipirma lang niya ng 2026 budget. January, nagbito ng 92 billion ang program funds. Pero, baliwala yung bito na yon. Kasi ang program funds, hindi naman technically part ng budget talaga eh. Unconstitutional yan, sabi ni Congressman na Jing Paras, Congressman na Erice.
and even Naila de Lima, at ang iba. At ng ibang justices sa Korte Suprema. So, pag binito niya yun, baliwala yun eh. Kasi standby fund lang yun eh. Hindi naman yun program funds. Ang dapat binito niya sana, yung item or items under program appropriations. So, tingnan niyo yung pagtatay doon ni Marcos sa atin. Niloloko pa rin tayo. Niloko na tayo noong 2023 nung pinirmahan niya ang budget na walang veto. 2024 GAA, wala ring veto. 2025, pinirmahan niya, may veto, pero hindi naman sapat. Yes. Dahil nakalusot pa rin ang mga flood control projects, mga farm-to-market roads, at ibang mga manumalyang proyekto pang-infrastruktura. So, makakaasa kayo, makakaasa lahat ng Pilipino na si Atty. Manny Luna na lumaban ng time ni President Duterte sa mga korap bilang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission ay iaanay pa rin ang kanyang serbisyo sa publiko para matanggal itong walang hiyang ito. Buhaya, pinakabuhaya sa lahat ng buhaya na ito. Nahigitan na niya ang record ni Lolong. Mas malaki pa yata ito kay Lolong eh. Siya yan. Ha? Mexico. Agad sila na. Super eh. So, sa darating na mga araw, magkakaroon ng mga mobilization na napakalakas. We need you. Continue helping us. Continue fighting. We have to defend democracy. We have to defend the Philippines. We have to save the Philippines from destruction. Masama itong pumasok sa ating bansa. He is an existential evil. Demonyo po ito ang kalaban natin. Hindi ito basta-basta. At hindi ko na kailangan sabihin kung sino yan. Alam na ng Pilipino. Negative siya sa lahat ng surveys na malalaki. At least. Negative 3 sa isa. Tapos negative 8 sa isa. Tapos negative 27 sa isa. Sa latest survey, negative 27 yung cabinet sa Publicos Asia. Negative 8 sa Pulse Asia. Negative 3 sa SWS. Negative 8 sa NCR. Negative sa Visayas. Negative sa Mindanao sa lahat ng surveys except Balance Luzon. Pero bumaba rin siya sa Balance Luzon na pililig niya. So, it goes to show that the boat is sinking. Tulungan po natin ating sarili. Labanan natin po itong Godzilla na ito. Itong super buhaya na to. Itong salot sa ating bansa. Mahirap sa atin ito. Bumaba ka na. Wala na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Resign now. Mr. Marcos. Yes! Maraming salamat po. Everybody po, mag-aalit po na rin sa ang meeting magbibigay sa atin pero may next ilang pong final message mula sa grupong Masada at ang grupo nila Commissioner Adama ng dating Commissioner on Higher Education ay nagpapabot po ng pagkikipag-isa, nanonood siya. Invited po kayo sa grupo niyo ng BPISD. Or sorry, VIPSD. Yun, sorry ha. Commissioner Ronald Adama, you are invited po. At welcome kayo dito, no? At hindi lang po siguro ng follow-up ang communication. Ayos! Nanonood din sila ngayon. Ang VIPSD. Using din. At tayo po ay announce na nila. Rachel Mitchin, Alvin Jules. Ililipat lang. Okay. So we will have the short and final message and call to action from former Yusek Ben Ramgay, and then we will have our closing of the program. Mga kampilan! Pilan tayo na lang? Mga kampilan! Tumayo si Tatay Digong dahil gusto niyang ng matinong papumulungan. Ginalaw niya ang bansa para mayroong order dahil nung hindi pa siya naging presidente,
may disorder. So, nung tumayo siya bilang presidente, from disorder to order, nagkaroon ng katinuan ng bansa sa bansa natin. Pero nung umakyat ito walang iyang bangat, naging presidente, ang order ni Tatay Dugong ay naging disorder dahil kinulong niya ang tatay natin. In-impeach niya ang ating presidente. Nakaw siya ng Grindis pagnanakaw o pagnanakaw ng president of the country of the Philippines. Walang makatumba sa kanyang bangka magnanakaw. Kahit yung ama niya. So ngayon, ang kampilan po ay sinusulong natin ang inumpisahan ni Tatay dito na pagbabago. Ngayon, nagkaroon tayo ng disorder. Ang kampilan ay tutulong para sa order, katinuan. So, ang kampilan ay sa mga sultan. So, nagpaso na ito ang mga loko-loko sa Pilipinas. Pababa natin ang tangag na presidente. At tayo po ay magkaroon uli ng order. Yan yung mission ng kampilan. Di ba? Okay, salamat. Ang hinahanap ko dyan, sa totoo lang, unang-una na nga, peace and order. Yun. Pangalawa, yung korupsyon. Less ang korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi natin sinasabing malinis. Hindi. Pero- Kaya nga sabi ko, less. Less. Ibig sabihin, bawas. Mm-mm. Hindi talaga, kasi may mga gumagawa talaga. Mm-mm. Pero yung mga gumagawa na yan, pag nalaman naman ni Pangulong Duterte, Sibak. siba. Mm-mm. Yun eh. May consequence. In every crime, they have a payment. Mm. Babayaran mo yan. Mhm. Kaya, ang nangyari, nung si Pangulong Duterte, nabawasan ang korupsyon. Bakit ko nasabi? Isipin nyo naman, si Lucio Tan, binanggit ko na. Mhm. Pero sorry to say, history ito. Mhm. Hindi ito pwede maging cyber kasi katotohanan po ito. Oo. Ang sinacyber po, yung kasinungalingan, sinisiraan mo yung tao, pero pag isang history, kahit isearch mo sa Google, makikita mo yan. Pinagbayad niya yan ng unpaid tax. Dahil maraming unpaid taxes, si Lucio Tan, yung businessman na tycoon. Isipin nyo na pagbayad niya yan, binigyan niya ng ilang oras yun, 72 o ilang araw lang yun. Pag hindi nagbayad, sarado ang Sarado airport. ang kumpanya. Yung PAL, hindi papabaradahin ng mga Philippine Airlines dyan sa airport. Hindi umabot doon sa duration na period na binigay ni Pangulong Duterte. Nagbayad eh. Sino na kinabang nung binayad? Di ba tayo? Pilipino. Tayo. Kaya less corruption. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Tapos meron pa dyan, hindi natin babanggitin kung ano. Isang malaking kumpanya ng network, TV network, na ipasara. Di ba? Dahil bias. Dahil hindi nagsasabi ng katotohanan, hindi nagpapayag ng katotohanan. Tinataniman tayo ng kasinungalingan. Eh, bilang isang head of the state, you are the father of the nation. You must to protect the mentality of Filipino. Dahil mind conditioning yung napapanood sa TV, puro kasinungalingan eh. Oh, kasinungalingan yung ginagawa nyo eh. O, pak. Sara. Yun. Yun ang dahilan. Yun ang laking bagay yun. Yun ang hinahanap ko, yung merong tinatawag na proper decision making. Yung strong decision making and political will. Okay. Sir, nabanggit mo kasi yung isang network na napasara nung panahon ni Ano dating babanggit ni mo? Pangulong Duterte. Pero meron isa din ngayon na napasara ang SMNI. Sa palagay mo, ano ang pagkakaiba ng dalawa na ito? Napasara ang SMNI sa panahon ni Marcos. Na ito din naman ang tumulong nung panahon na siya ay nagkakampanya. Ganda ng tanong mo. Sorpresa ako sa tanong pero kayang-kaya nating sagutin dahil katotohanan ang ipapayag natin dyan. Naipasara ang SMNI dahil ang SMNI naman ay nagsasabi ng katotohanan. Nagpapayag ng katotohanan. Yung isa naman nagsisinungaling. At ito naman nagpapayag ng katotohanan. Ayaw mabisto ang mga kalokohan nila. Kaya naman ipinasara yun. Kasi ang SMNI ay nagsasabi ng ayon sa katotohanan.
So natatakot lang sila na baka ilabas ng SMNI yung baho nila. Yes, yung mga katiwalian Mhm. na ayaw nilang malantad. Gusto nila kasi magtago sa mabangong damit. Oo. Gusto nilang magtago sa magarang damit. Pero ang loob ng puso nila magnanakaw. Yun. Mga kurakot. Yun ang ayaw makita ng nagpasara niyan. Kaya pinasara ang SMNI. Kumbaga, biktima sila ng politika. Yun, napolitika sila. Nakapolitika yan. Ganun yun. Pero yung sa isa, yung pagpapasara ng isa, hindi na politika yun. Dahil reality na dapat control. Alam nyo ba, nung panahon ni Apo Marcos, si Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos, yung tatay ni Pangulong BBM, alam nyo ba, nung araw, pinasara niya rin yung mga, yung mga cartoons, Voltes 5, Mazinger Z, yung Daimos, pinasara yan Alam nyo ba yun? Dahil ang pinoproteksyonan naman ng Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos, ang pangalan ng tunay na pangalan ng ating Pangulo dati ni Apo, Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos. May Emmanuel po yan. May Emmanuel pala. Yun ang katotohanan na pangalan niyan. Kahit i-research nyo yan. May Emmanuel ang pangalan ng ating... Kasi loyalista ako dati. Kaya lang nag-withdrawal of support. Pinasara niya yung mga cartoons. Pinasara niya yan. Bakit niya pinasara? Kasi ang mga kabataan nalululong sa cartoons. Ang mga Voltes 5, Mazinger Z, Daimos na yan, inabutan ko yan, kapanuhunan ko yan Pinasara yan Alam nyo ba, may mga karahasan dyan. Yung bombahan, barilan, may mga ganun dyan. Winawasak yung robot, winawasak yung mga... matalino ang dating Pangulo. Sabi niya, masisira kautakan ng mga kabataan nito. Binan yun, nakaban yun. Ganon. Kaya yun nangyari ngayon, ganun din. Ibinaban nila ang katotohanan. Ang kabaliktaran lang kasi, yung katotohanan ngayon, ang pinipigil nilang huwag malantad. Yung pakiramdam nilang kritiko nila, Yes. kinakalaban nila, iniipit nila. Yon, parang pinupolitika nga nila. Kumbaga, ayun tinatawag na political harassment. So, huli na lang po, ano po ang panawagan ninyo sa kasalukuyang administrasyon? Panawagan ko sa kasalukuyang administrasyon, alam ko naman na ang Pangulong BBM, sa totoo lang, dati naman akong Marcos loyalist, nakita ko rin naman sa totoo lang, yung dating siya. Ang laki ng pinagkaiba Dati talaga napakabait, nababa ang loob, at saka hindi siya nangingiwi-ngiwi noon Ngayon parang nagtataka ako bakit nangyari, gumanon, bumaliktad. Actually, withdrawal of support na po ako Kaya lang, mananawagan lang ako sa inyo, Pangulong BBM, na kung mahal nyo po ang bansang Pilipinas, at mahal nyo po ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino, sana naman po, it's better to step down. Yan po ay isang pakiusap, wag po kayong magagalit sa akin. Ako po ay isang concerned citizen lamang po dahil kawawa na po ang ating bansang Pilipinas. Lubog na po. Lubog na sa utang, lubog na sa tubig baha, lubog na sa kumunoy ng kahirapan. Sana naman po magkaroon kayo ng decision making na ikabubuti ng ating bansa at mamamayan. It's better to step down. Yun po, para sa ikabubuti, ikaunlad, ikapapayapa ang bansang Pilipinas. Tigilan na po natin ang pamumulitika dahil ang mga nagsasakripisyo po ay ang mga mahirap na mamayang Pilipino. Tama na po ang pagpapayaman. Total, mayayaman na po kayong lahat. Hindi lang po ito sa Pangulong BBM. Sa lahat ng mga politiko natin na nangungurakot, sobrang pagnanakaw, ito'y pakiusap ko sa inyo. Sana naman po, pagyamanin nyo ang bansang Pilipinas. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas at ang mga mamayan nito. Dahil nakakahiya na po tayo sa bansang mga kapitbahay nating bansa. Yung Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea, Indonesia, Singapore, Hong Kong. Tayo po dati mas mataas dyan. Ngayon po, wala na po. Nasa baba na tayo. Sana naman, pangarapin yung ibalik ang dating ningning ng bansang Pilipinas. Sabi nyo nga po, isa sa mga sinabi nyo noon, nung kampanyahan, this nation shall be great again. Sana mangyari po yun, at ako'y umaasa na minsan isang araw, magigising tayo
na may bagong pag-asa ang bansang Pilipinas. So, mangyayari lamang po yan na umasenso ang ating bansa kung mag-step down ang Pangulong Marcos? Yes! 101%. Marami. Kasi kapag nag-step down siya, lahat ng mga galamay na mga umaasa sa kanya na sinasamantala ang kanyang kahinaan, mawawala na rin. Yun. Nong, anong masasabi mo sa muling pag-iingay ng mga issue ng missing sabongeros na Yun. ngayon ay hinahabol po si Atong Ang at may patong na po sa ulo ng 10 milyon? Yan nga, nagtataka nga ako dyan Bakit ngayon nila binuhay ang kay Mr. Atong Ang? Parang tinatiming talaga nila. That is for my own opinion again. That is a part of their diversionary tactics. Gusto talaga nilang mailigaw ang kaisipan ng mga tao at mapunta sa ibang topics o sa ibang issue para makalimutan yung mga tunay na problema ng bayan. Kasi yung kay Atong Ang hindi naman political yan sa totoo lang. That is not a matter of politics, that is a matter of justice. Justice po. Both side naman may mga kasalanan yan Tsaka wala pa yan napapatunayan na si Mr. Atong Ang ang talagang nagpapatay o pumatay. Wala pa po. Wala pa. Yan ay undercourt pa lamang. Ang tanong, dapat ito ang tanong dyan bakit ba pinatay ang mga sabungero? Bakit Yun ba po. pinatay ang mga sabongero sa Yun. opinion mo? Yun ang dapat nating ilantad kasi yun ang nakakalimutan Kasi para sa akin hindi na ito usapin ni Atong Ang sa aking sariling opinion, sa aking sariling pananaw at paniniwala. Hindi ako papatay ng tao kung walang kasalanan. Yun. Lalo may iniingatan kang pangalan, isa kang mayamang negosyante. Pera, laruan lang sa'yo ang pera Pero bakit kailangan mong pumatay? Hindi lang kasi isa hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi apat, hindi lima, hindi anim, hindi pito, hindi walo, hindi siyam, hindi 10. Ilan yan? Ang dami. Ibig sabihin, wala ka ng konsensya na papatay mo yung 11. Kaya nga ang question dyan, bakit ba pinatay? Bigyan din naman natin ng katwiran yung dahilan nung pumatay. Yun. Kasi hindi ka naman papatayin kung walang dahilan Ngayon, okay, sasabihin, it's unfair sa pamilya. Oo, unfair kasi pinatay sila. Pero ang tanong nga, yan naman ikokorte yan Ija-justify by the court. Pero ang tanong nga, sana isipin din nila, bakit nga ba pinatay ang kapatid ko? Pinatay ang asawa ko. Bakit? Dapat sila mismo tanungin nila, bakit nyo pinatay? Para malaman ang katotohanan, hindi yung pagpatay lang sa kanila ang issue. Ang tanong, papatayin ka ba kung walang dahilan? Yung Sa tingin mo anong dahilan nung? May idea ka ba kung anong dahilan? Sugal kasi yan. Hindi naman ako sugalero. Pero ang alam ko sa sugal, pustahan ng pera. Ngayon, pag pustahan ng pera, may isinasaalang-alang ka na gusto mo manalo ka. Ngayon, pag gusto mo manalo ka, tumabo ka ng maraming pera, ano gagawin mo? Mandadaya ka. Yun lang ang isang nakikita kong kulay dyan. Pero hindi ko sinabi niyan yun Sa aking opinion ito. Posible Ito lang. sa aking opinion lang. Hindi ko sinabi, nandaya sila. Hindi. No direct accusation. This is not accusation. This is comment. O di kaya may nagawang paglabag. May nagawang pagkakamali. Yung May nagawa silang pagkakamali na hindi nila ini-expect na yun ang consequence. Kasi ganito lang yan. Philosophy of law. Sa philosophy of law, in every crimes committed, there have consequences. Yun po yun. Ano naman po ang masasabi mo o naniniwala ka po ba doon sa sinasabi ng magkapatid na Rimulya, lalong-lalo na ito si John Vic, na inalok daw po sila ng bayad ng 1 bilyon ng isang kongresista para daw po matiko mambibig nila sa flood control issues? Ano? Si John Vic nagsabi na inalok daw po silang magkapatid na Rimulya ng 1 bilyon ng isang personalidad para daw po tumahimik o hindi na magsalita about sa flood control issues. Ba't sila babayaran? Naniniwala ka doon, no? Hindi. Hindi ako naniniwala Yun ang doon. nagtitrending ngayon. Ba't ako, ano yan diversionary tactics din yan Ano yan pampalito, pampagulo, dagdag issue. Siyempre pag dagdag issue, yun mga issue na yun ang pinag-uusapan, pero yung tunay na issue, nakakalimutan. Yun maliit na bagay yan, pero napag-uusapan. Uy, meron palang ganun. Pero wala yun. Kung may nag-o-offer ng 1 billion, ikaw si John Rimulya, sasabihin mo in public? Sasabihin mo? Hindi mo nasasabihin yan kasi 1 billion yan.
tatanggapin mo sigurado yan. Pero para gumawa ka ng isang hero, pagpapabayani, and the one way of diversionary tactics, sasabihin mo ganun. Para mapag-usapan, laki 1 billion, hindi nila tinanggap o ano? Ano nangyari? Ang bait ganun? naman. Ang bait nila. Bumango Tapos- bigla. Papabango yan, tama. Pagpapabango lang yun. Kaya ako, para sa aking opinion na naman, kasi hindi naman tayo pwede magparatang dito eh. Puro lang tayo ating opinion at sentimento. Para sa aking opinion, walang katotohanan yun na may nag-offer. Yun. Offer-offeran lang yun. Yun. Para lang ma-divert. Istoryahe. Istoryahe lang. Salamat po. Thank you, thank you. God bless. Mga kababayan, nasa Pasay po tayo. Pasay tayo, mga kababayan, Pasay. Okay, nasa Pasay po tayo. Signature campaign for Tatay Digong. Patuloy po ang ginagawang signature campaign dito po sa may Pasay, mga kababayan. Pasay, Pasay. Kakarating lang po namin, mga kababayan, dito sa may Pasay po. Kakarating lang. Darasan. Ano? Cayetano. Cayetano kasi nagkakan ng Senado na dapat palitan ng Senado President. Dalawa yung kanila eh. Si Marcolita at si Pedro Alvarez. Maganda yun, abogado. Dito sa ano? Bulaga. Ito naman ah. Wala pa yata si ano si ganda magtanong po. Eh, ma'am, sige po. Assistant Mapolito ko na eh. Kahit kami naman Jeep lang kami. Dito sa Pasay, sa Wawi Market. Wawi Market, wala na sa dulo may kinansel na eh.
nangyayari sa mga Pilipinas, puro korupsyon. Mabuhay WM! Mabuhay! Ang mga sumusunod sa ano, ang Pangulong Duterte natin. Duterte pa rin. Kailan ba?